Hindi ko inaasahan na sa kabila ng aking sama ng loob, makakatulog ako ng mahimbing, ngunit bigla ako na alimpungatan nang maramdaman ko malamig na simoy ng hangin na tumama sa aking balat. Pumikit ako ng mariin, unti-unting binuksan ang aking mga mata at napatingin sa bintana. Hindi ko inaasahan na sa labas ay ganun kaganda ang gabi. Ang madilim na kalangitan ay napapalibutan ng mumunting kumikinang na bituin. Nakakamangha ang buwan na nagbibigay ng kaibang ilaw sa aking silid. At dahil nakabukas ang bintana at kurtina ng aking silid, kung kaya't malayang nakakapasok ang malamig na simoy ng hangin. Ang bawat hagod nito sa aking balat, nagdudulot ng kakaibang kaginhawaan. Kaisarap sa damdamin na damhin sa balat ang lamig ng hangin na tila niyayakap nito at nagpapahiwatig na hindi ako nag-iisa. Payapa ang buong paligid. Tanging ang maririnig mo lamang ay ang himig ng mga kuliglig at himig ng kagandahan ng kalikasan. At dahil may kalakasan ng hangin, nagdudulot ito ng isang magandang tono na nagsasayawang mga bungkos ng dahon ng mangga. Ang buwan at ang bituin ay tila nagsisilbing mga saksi sa aking mga damdamin at mga kaisipan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon sa ilalim ng liwanag ng buwan at bituin, napagtanto ko na kahit ang mga panahon ng sakit at kalungkutan, meron pa rin mga bagay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at kaginhawaan. At sa ganitong mga sandali, natutunan kong tanggapin at pahalagahan ang bawat biyaya at kagandahan ng mundo sa paligid ko. Masarap magmuni-muni sa gitna ng gabi, ngunit andun pa rin yung pangamba ko dahil hanggang ngayon, wala pa rin ang aking asawa. Nang tumingin ako sa side table ko upang tignan kung anong oras na, nadismaya ako sa aking asawa. Pasado 9:00 na pala ng gabi. Kahit minsan hindi ito na late pag-uwi. Sobrang busy kaya nito sa trabaho at wala nang balak umuwi. Nang tingnan ko naman ang aking cellphone, kahit isa wala ako natatanggap na tawag o kahit mensahe lamang mula kay Tyler. Nang tingnan ko ang aking side table upang alamin kung anong oras na, biglang nadismaya ako sa nakita. Pasado 9:00 na pala ng gabi. Ilang sandali ako nag-antay. Umaasa na sana'y dumating ang aking asawa. Ngunit sa paglipas ng bawat minuto, tila hindi pa rin siya dumarating. Ang pangyayaring ito'y bihira sa aming pagsasama. Madalas kasi, kahit ang aking asawa'y sobrang abala sa kanyang trabaho, umuuwi pa rin ito na maaga. Minsan naman, may mga pangako siyang uuwi ng maaga. Madalas na uuwi rin ito sa wala. Ang oras ng kanyang pag-uwi ay parang misteryo. Laging nag-aabang at umaasa sa pagdating niya. Pero naiintindihan ko dahil maraming trabaho sa opisina. Nagpatuloy ako sa pagtingin sa aking cellphone. Naghahanap ng anumang tanda o mensahe mula kay Tyler. Ngunit wala ako natatanggap. Tawag o mensahe mula sa kanya. Napapaisip ako kung anong nangyari sa kanya. Kung bakit hindi siya nagpaparamdam. Hindi ugali ni Tyler, hindi paalam sa akin. Kung gagabihin ito sa pag-uwi. Sa gitna ng aking pangamba, pinakalma ko muna ang aking sarili. Hindi ko nais na magduda sa aking asawa. May tiwala ako sa kanya. Alam kong hindi siya ganong tipo ng lalaki. Kaya kahit may mga sama ng loob ako, mas pinili kong maghintay na lang sa kanya. Hindi ko pinansin ang pagkalam ng sikmura ko. Nais kong makasabay pa rin sa pagkain ng aking asawa sa hapag. Matapos akong maligo at magpalit ng damit, wala pa rin bakas ng aking asawa. Nakatingin ako sa aking sarili sa vanity mirror. Nagmumuni-muni habang nagsisimula na magsuklay ng aking buhok. Biglang bumukas ang pinto at nagulat ako na makita ang aking asawa. Gusot na gusot ang damit nito at magulo ang buhok. Nag-alala ko nang nakita ko ang itsura niya ngayon. Napalunok ako ng malalim. Hindi ko maipinta ang aking damdamin sa unang sandali ng aming pagtatagpo. Umihip ang malakas na hangin kung kaya't humalimuyak ang masangsang na amoy ng alak sa paligid. At sa kanyang mga kilos, alam ko kaagad na nakainom ang aking asawa. Uwi ba yan ang matinong asawa ha, Tyler? My voice showed both worry and longing. Words slipping into my mouth without me noticing. My heart filled with both anger and concern about this condition. I wanted to understand what happened to him, and he got drunk. But even with all that, my love and longing for my husband stayed strong, even if I felt a little resentful. Lalo na't sobrang gabi, ay umuwi pa ito ng ganitong kondisyon. Paano na lamang kapag may nangyaring masama rito? Nagtatampo ako dahil umaasa ako na uuwi ito ng maaga, katulad ng sinabi nito bago umalis sa trabaho. Pero hindi naman ito tumupad sa pangako. Tyler, sagutin mo ako! Nagawa mo pang magpakalasing?
Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo? Inisip mo man lang ba yun? Ikaw pa mismo nagpapangaral sa mga anak mo na huwag magmaneho ng lasing, tapos ikaw ginagawa mo rin? Tila may tumusok sa dibdib ko na hindi man lang ako tinuunan ng pansin at ipinagpatuloy ang pagtatanggal ng sapatos. Lumapit ako dito upang tulungan ito sa pagtatanggal ng butones ng polo. Pero nasaktan ako ng akmang tutulungan ko na ito. Winaksin ito ang kamay ko. Naramdaman kong tumusok sa dibdib ko ang galit at pangamba habang sinasabi ko mga salitang yun. Tyler! Magsalita ka nga! Sigaw ko sa kanya na may kasamang halong pagkabahala at pagsusumamo. Nagawa mo bang magpakalasing? Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo, ha? Iniisip mo ba yun? Ikaw pa mismo nagpapangaral sa mga anak natin na huwag magmaneho ng lasing. Ngunit tila ba walang narinig si Tyler. Hindi niya ako tinignan o sinagot. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagtatanggal ng kanyang sapatos. Nang lumapit ako sa kanya upang tulungan siya sa pagtatanggal ng butones ng kanyang polo, bigla ako nasaktan nang iwaksin niya ang aking kamay. Napatigil ako sa aking mga kilos. Hindi makapaniwala sa nangyari. Ang sakit na dulot ng kanyang pagtanggi ay lumukob sa aking puso. Ayaw ko na mag-away kami ngayong gabi, kung kaya't pinilit ko magsalita na mahinahon. Sa gitna ng aming alitan at pagtatalo, hindi ko mapigilang maalala masasayang alaala na minsan nagpuno sa aming buhay. Tama nga sila, pag sobrang saya, matakot ka, dahil baka may kapalit itong problema. Ito na ba yun? Ngunit sa kasalukuyan, ang nararamdaman ko'y bigat ng hindi nasasabing mga salita at mga hindi naaayos na isyu sa aming relasyon. Lalo na ngayon, parehong hindi maganda ang mood namin. Ngunit sa ngayon, ang lahat ng aking magagawa ay manatili na lamang na pagmasdan siya at panoorin. Natatapunan niya ako ng kahit katiting na sulyap. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at tumayo. Tyler, ang akin lang, sana hindi ka na nag-drive pa uwi, lalo na't lasing ka. Paano kapag may nangyaring masama sa'yo? Masama ba na mag-alala ako sa'yo? Kahit tumawag at mag-text, hindi mo man lang magawa? Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Naitaas ko na ang boses ko. Just give me time, Misha. Give me peace of mind, okay? I'm tired and I want to rest. Please, even just for now, don't lecture me. Sinabi nito ng may otoridad ang boses. Napayuko na lamang ako at nakaramdam ng lungkot dahil hindi ko inaasahan na sasabihin nito sa akin ng aking asawa. Misha, after our wedding, he never called me by my name. It was unusual to hear him address me like that because he used to call me sweetheart, wife, mahal, sweetie, or my love. I knew I shouldn't pay attention too much on this coldness right now, lalo na't nakainom nga ito, but I couldn't help but feel emotional hearing him say my name in the middle of our conversation. I watched silently as he removed his clothes, leaving only his boxer shorts. I wiped away the tears that fell from my eyes, turning away from him so he wouldn't notice that I was crying. I couldn't help it. I knew I shouldn't have raised my voice at him when he was tired. I should have waited until tomorrow to talk to him. Tyler, saan ka ba galing? Bakit ginabi ka? I can't help but to ask him. Pero hindi na talaga mapakali ang nararamdaman ko. Gusto kong malaman. Misha, how many times do I have to tell you na kahit ngayon lang, huwag mo muna akong sermonan? Pero sige, para sa ikakatahimik mo, nagkayayaan lang kami ng mga business partners ko. That's it. Okay na ba? Talaga ba? Yan ba talaga ang dahilan? O nagsisinungaling ka? Nasaan ka ng alas 11 ha? Hindi ba't nasa mamahaling restaurant ka kasama ang isang babae? Hindi ko na napigilan ng sarili ko. What the hell? What are you talking about? Did you go out alone? Paano ba may nangyaring masama sa'yo? Are you even thinking, Misha? Huwag mong ibahin ang pinag-uusapan. Ano? Babae mo ba yon? Kaya ganyan ka? Parang wala kang buntis na asawa at anak ha? Nakakainis ka? In my frustration and anguish, I lashed out, my fist pounding against his chest as I sought some form of release. Surprisingly, he didn't resist. Instead, he allowed me to unleash my pent-up emotion upon him. His expression is a mix of remorse and understanding as he bore the brunt of my blows. With each bond, a torrent of emotion flooded through me. The betrayal,
the uncertainty, the fear of losing him. Yet, beneath it all, there was a glimmer of hope, a desperate desire for him to prove me wrong, to reassure me that my suspicions were just unfounded. But as my fist collided with his chest, I couldn't help but feel a sense of guiltiness. Was this his breaking point of our relationship? The moment when trust and love gave way to doubt and suspicion? Pinagdududahan mo ba ako, ha, Misha? I can't do that to you. Isipin mo kung anong gusto mong isipin, but I can assure you that you're the only woman I love in my life. I can't bear to cheat on you. Please calm down. It's not good for you. Hanggat maaari, ayaw kong sabayan ang galit mo. Hindi ako nang bababae at wala akong babae. Hindi mangyayari yun kahit kailan. He pleaded, his voice filled with sincerity and desperation. His words pierced through my heart, stirring up a whirlwind and conflicting emotion within me. Despite the hurt and doubt clouding my mind, I couldn't ignore the genuine tone in his voice, the earnestness in his eyes. Could I really doubt him? Was it fair to accuse him without concrete evidence? Tears welled up in my eyes as he turned away without giving a further attention, heading straight to the restroom. I heard the sound of running water, a signal that he was going to take a shower. Meanwhile, I lay down on the bed and allowed a thick blanket to envelop my body. Facing the darkness of the night, I contemplated our situation. Perhaps it was the right decision to keep our window open, allowing the cool night breeze to enter along with the faint glow of the moon. The gentle rustle of the curtain serves as a soothing background to my turbulent thoughts. In the solitude of the night, I wrestled with my doubts and fears, grappling with the uncertainty of our relationship. Was I being too paranoid? Was I letting past insecurities cloud my judgment? Or was there a kernel of truth in my suspicions? Nakaramdam ako ng isang mainit na halik sa aking pisngi, at ang pagiging mahigpit ng yakap niya ay tila nagsisilbing pampalakas ng loob sa akin. Gayunpaman, hindi ko pa rin kayang buksan ang aking mga mata. Nag-aalinlangan ako kung handa na ba akong harapin ang susunod niya mga salita at kilos. I'm so sorry, sweetheart. Bulong niya sa aking tenga. At saka niya ako niyakap. Nang mas mahigpit pa, ang bawat halik sa aking pisngi nagdudulot ng bahagyang ginhawa sa akin. Nais kong humarap sa kanya, ipakita sa kanya na nauunawaan ko at pinapatawad ko na siya, ngunit wala akong lakas. Ang bigat ng kanyang salita, kundi tila may humahadlang sa akin. Nagsisisi ako sa paggawang pagsisermon sa kanya. Gusto kong magsabi ng sorry, ngunit hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi sapat ang salita upang ipahayag ang lahat ng nararamdaman ko. Marahil kailangan kong sabihin sa kanya kung anong aking nararamdaman, kung paano ako nasaktan at nagdusa sa aking inasta at masakit na salita na ibinato sa kanya. Subalit sa kabila ng lahat, may bahid pa rin ng pagmamahal sa aking puso para sa kanya. Sa oras na iyon, habang nasa kanyang yakap, naisip ko na ang pagpapatawad ay proseso. Hindi ito nangyayari ng biglaan, ngunit unti-unti may karampatang pag-unawa at pagpapakumbaba. Kailangan kong buksan ang aking puso at isipan upang tanggapin ang pagkakamali at piliin ang pag-asa at pagmamahal sa halip na galit at pait. I could feel his presence even before he spoke, a gentle reassurance amidst the heavy silence that enveloped us. His words cut through the stillness, carrying them in weight of remorse and sincerity. I know you are awake. He began, his voice soft and apologetic. I just wanted to say sorry. The tenderness in his tone tugged at my heart, stirring a mixture of emotions within me. I'm sorry, he continued, each word laced with genuine regret. I'm sorry if I raised my voice, if I said anything that upset you. I truly didn't mean to. His admission of fault echoed in the air, resonating with a sincerity that was hard to ignore. I'm just really tired, sweetheart, he confessed, his voice tinged with weariness. Hindi pa rin ito kinikibo, nanatili lamang akong tahimik. Alam kong may kasalanan din ako at kailangan ko ring humingi ng tawad. Pero pinangungunahan ako ng pride ko at kaba. Pareho kaming may kasalanan, pareho kaming hindi kalmado at inuna ang galit. Napabalikwas ako paharap dito. Wala akong nagawa dahil mas malakas ito sa akin.
Pinilit kong iwasan ang titig nito, pero hindi ko maiwasan. He even hold my cheek so I could look into his eyes. Hindi ko maiwasang amuyin ang mabango nitong amoy. Nang pagmasdan ko ito, halata ang pagod sa mga mata nito. Tila bigla akong binalot ng konsensya. Sweetheart, I'm sorry. I didn't mean it. I'm just really tired and kinda drunk. Bakit ka ba kasi ginabi? My business partners invite me on their birthday and I can say no kasi isa siya sa pinakamalaking business partner ko. I also left my phone on the office. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit ito umuwi ng gabi. Hindi yung kung ano-ano pang iniisip ko tungkol sa kanya. As he spoke, I felt wave of understanding wash over me. Suddenly, all of the doubts and suspicions that had been swirling in my mind melted away, replaced by a sense of empathy and compassion. After all, who was I to judge him for wanting to prioritize his career and professional connection? Sorry, may kasalanan din ako. Umiwas ako ng tingin pagkatapos iyong sabihin. He nodded his expression, reflecting a mixture of gratitude and regret. Yes, we both made mistakes, and I admit, I should have been more protective in communicating with you, letting you know that I would be delayed, that I might not be able to make it home on time, and driving while intoxicated. Well, that was a foolish decision on my part. I am truly sorry, and I promise it won't happen again, sweetheart. Sorry din. I accuse you of having someone else. Alam ko naman na hindi mo mag-aagawa yun eh. Instead of asking you on how are you, sinermonan kita kaagad. Nagpadala ako sa nararamdaman ko. Napaiwas ako ng tingin nang biglang kumuluan tiyan ko. It's fine, sweetheart. Had you eaten? Well, I guess not. Let's go downstairs, indeed. Napangiti ako ng buhati niya ako na parang bagong kasal lang kami. Ang init ng kanyang yakap ay parang nagbibigay ng kakaibang kahulugan sa bawat sandali na kasama ko siya. Isinubsob ko ang aking pisngi sa kanyang leeg. Marahang huminga at tinanggap ang pamilyar na amoy na nagmumula sa aking asawa. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil talaga namang gustong-gusto ko ang amoy niya. Dahan-dahan kaming lumakad pababa ng hagdan. Ang kanyang mga kamay na bumababa ay nagbibigay ng kapanatagan at seguridad sa akin. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagmamahal na ipinapakita niya sa bawat seguridad nito, sa hakbang na tila takot na mabitawan ako. Ano bang gusto ni mommy at baby? Tanong niya, habang narating na namin ang kusina at pinaupunan niya ako sa upuan. Sa pag-ubo ko, lumuhod siya upang pantayan ang aking tiyan. Kahit hindi pa masyadong halata ang baby bump ko, ramdam ko na ang pagmamahal niya sa amin. Gusto ni baby at mommy ng kakanin. Tugon ko sa tanong nito. Bigla namang namutla ang mukha niya. Okay, kung yun ang gusto ng aking baby at asawa, yun ang iluluto ko sa kanila. Mariing sabi niya, na nagpabuhos ng kasiyahan sa aking puso. Ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal ay hindi ko matatawaran. At sa bawat sandali na kasama ko siya, lalo kong nararamdaman ang kaligayahan at ang pagpapahalaga nito sa aming pamilya. Sobrang swerte ko talaga sa asawa ko. Pilit kong nilalabanan ang antok ko dahil hanggang ngayon, wala pa rin pasado sa lasa ko sa mga kakanin na ginagawa ng asawa ko. Hindi naman nagre-reklamo ako, pero hindi ko maiwasang madismaya kasi gutom na talaga ako. Baka naman kasi sumakit ang tiyan ko kapag pinilit kong kainin ang sunog na butse na ginawa ng asawa ko. Napangiwi ako sa naamoy na sunog na butse. Anong oras na pero hindi pa rin kami nakakakain. Mabuti na lamang may nuluto akong ulam. Sinusubuan ko ito habang nagluluto. Kanina pa ito nanonood sa YouTube kung paano magluto ng butse. Ngunit tila para lang ito sa mga professional dahil hanggang ngayon hindi namin makuha ang tamang pagluluto. Ayaw ko naman i-pressure ang asawa ko. It's just that gutom na talaga kami ni baby. We both want kakanin. The butse. Mahal, kailan tayo matatapos? Nagugutom na ako. Tsaka madaling araw na. Nakailang luto ka na at sunog pa rin. Hindi ko maiwasang sabihin yun sa kanya. Halata ang pagka-pressure sa mukha nito. Paano ba naman kasi nasunog na naman ang niluluto nito? At ang pangit talaga ng lasa. Akala mo, pangbato kapag kinagat mo. Pasensya ka na mahal ha. Mahirap pala lutuin to. I didn't expect it. It looks so easy at first. Pero ang hirap pala gawin.
Let's just buy butchie, sweetheart. Napabusangot ako sa sinabi nito. Mahal, wala nang nagbebenta sa ganitong oras. Let's just sleep. Mukhang pagod ka na rin eh. Let's just buy tomorrow. Hindi pa sana ito papayag, pero pinandilatan ko na ito ng mata. Kung kaya, pumayag na rin ang aking asawa.